Magandang araw mga kaisda, ako si Jose Beltran III, BS Fisheries 2 at ngayon itatalakayin natin kung ano ang physiology. Ang salitang physiology ay nagmula sa salitang Greek na ang ibig sabihin ng PC ay origin o natures. Ang ology naman ay study o pag-aaral. Ang physiology ay isang pag-aaral kung saan nalalaman natin ang gamit ng bawat parte ng ating katawan. Ang ating katawan naman ay binubuo ng iba't ibang tissues, organs, cells, chemicals at systems. Ang mga ito ay nagasama-sama na parang isang ordinansa o nagtutulong-tulong upang tayo ay mabuhay. Simulan natin sa chemical. Ang ating katawan ay binubuo ng napakaraming atoms. Ang pinakamaliit sa pinakamaliit na unit ng ating katawan, binubuo ang ating katawan ng napakaraming atoms. Kaya lahat na nakapalibot dito at nakikita ay binubuo nito. Cells, ang pinakamaliit na unit ng isang organismo. Depende sa gamit nito ay may iba't ibang hugis o uri. Kapag pinagsama-sama ito, ay makakabuo tayo ng tissue. Ang tissue ay isang grupo ng cells that embryological origins and functions. Nagkasama-sama nga ang mga ito to carry out in specialized activities. Sa halimbawa nito ang epithelial tissues na nabubuong membrane to carry out and cover our body surface. Organ, gaya ng ating puso, atay, baga at iba pa ay may iba't ibang gamit sa ating katawan. Ito ay nagkasama-sama at nagtutulong-tulong depende sa gamit ito upang mabuo ang tinatawag nating organ system. System, ang pinakahuling ngunit ay pinakamalaking responsibilidad sa ating katawan para tayo ay mabuhay. Halimbawa ng digestive systems that break down our food and nutrients, respiratory systems, exchange gases, circulatory system, transport blood and nutrients, nervous systems that controls body activities with electrical signal. At kung magkasama-sama ang mga ito ang kabuuan ng ating katawan. Alam niyo ba na ang ating katawan ay may abilidad na panatilihing balanse o maka-adapt sa anumang uri ng kondisyon. Ito ang tinatawag na homeostasis. Halimbawa nito ang thermoregulations o pagpapanatili ng temperatura ng ating katawan. Halimbawa, kapag malamig ang panahon, napapanatili nitong mainit ang ating katawan. Kapag hindi ito napanatili, ay magiging sanhi ito ng iba't ibang sakit. Ang anatomy naman ay isang pag-aaral upang tukuyin ang itsura o pagkakaayos ng ating katawan. Halimbawa, kung nasaan ang ating puso, kung anong hugis ng ating baga.